Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba ka-savage si Kobe Bryant. Unahin na nga natin dito ay yung ginawa niya sa dalawang players ng Brooklyn Nets. Mantakin nyo, dalawang players na ang sumabay sa kanya pero ni isa ay walang nakablangka sa kanila. Ngayon naman ay sabay-sabay natin panoorin ang ginawa niya kay Yao Ming. Now Yao, did he walk? He's blocked away by Kobe from behind. I'm glad they didn't blow the whistle. Hindi pa dito yung matatapos dahil hindi lang block ang inabot nito kay Kobe. Dahil ang susunod ay, well, sabay-sabay na lang natin panoorin. Buruin nyo, kahit na ang 7'6" center na si Yao Ming ay hindi din kinaya si Kobe. Ang susunod naman mga rep ay matutunghay natin dito kung paano niya ipinahiya at pinisikal ang kanyang best friend na teammate na si Pau Gasol. 2008 Olympics, mayroong natatanging goal si Kobe. Ano ito? Ang makuha ang gintong medalya. Lahat ay handa niyang gawin para dito mga repa. Kaya naman nung nagkaharap ang Team USA at Spain noon, ay gusto niya agad magbigay ng mensahe para sa lahat. Lalong-lalo na para kay Pau Gasol. Well, sa tuwing sila magkasama ay typical na magkaibigan, nagbibiruan at nagtatawanan. Pero sa pagkakataong ito ay ang tingin ni Kobe kay Pau ay isang kalaban. Sa katunayan ay sinabi ni Kobe Bryant sa kanyang teammate ang kanyang balak at hindi naman sila naniniwala dito. Kobe said he gonna set the tone to start the game. And he said, I'm running through Pau's chest. First play of the game, I'm running through Pau Gasol. We was like, what? Man, you tripping. Man, that's your teammate. You tripping. You ain't about to do that. Pero nang mag-umpisa ang laro ay ito ang ginawa ni Kobe. Picks all over the floor. Whoa! Hello! Was that Bryant? Yo! Holy. Dahil sa kanyang ginawa ay hindi lang si Pau Gasol ang kanyang naapektuhan, bagkus pati na din ang buong Team USA mga repa. Naging effective naman yun dahil nasungkit nila ang gintong medalya. Dako naman tayo sa karumal-dumal na ginawa niya sa rookie na si Dwight Howard. Kobe, he dunked on me. That's when I realized I was still a rookie. Came down the lane and dunked it so hard and it was just like boom. And I don't remember hearing nothing else but boom, and then I heard, oh, wow. The Lakers, because of this man, Kobe Bryant, can take over. Trauma ang inabot ni Dwight dito mga repa. Ngayon naman ay balik tayo sa nakaraan, early 2000s. Si Ruben Patterson ay masasabing maganda ang kanyang ipinapakitang depensa sa tuwing sila ay nagkakaharap ni Bryant. Dahilan kung bakit siya tinawag na Kobe Stopper. Pero nang muli sila nagkaharap noong 2004 ay animoy nag-iba ang ihip ng hangin dahil ito ang kanyang ginawa. Ang hirap ng tira na yon. Sa kabila ng depensa ni Patterson ay naipasok pa din ni Bryant ang game-tying 3-pointer. Dahilan kung bakit nauwi ito sa overtime. Naging dikit ulit ang kanilang bakbakan. Nakalamang pa nga ng 2 puntos ang Blazers noon, 104-102. Last 1 second. Sa kabila ng mahigpit na depensa ni Patterson ay matapos matanggap ni Kobe ang bola ay ito ang nangyari. Dito na niya tinuldukan ang nickname ni Patterson na Kobe Stopper. Pinakita ni Kobe na kahit ano pang higpit ng depensang gawin ni Patterson ay hindi niya pa din kakayanin ang kamandag ng nag-iisang Black Mamba. Ngayon naman ay balikan natin ang tinarastok siya ni Kyrie Irving. 2012, tatay may naimbitahan si Kyrie na maglaro sa practice ng Team USA. Siya ang itinanghal na Rookie of the Year noon at alam naman natin na competitive talaga itong si Kyrie. Kaya naman nang magkadaupang palad sila ng kanyang idol na si Kobe, ay challenge niya ito ng one-on-one game. Hindi naman ito pinatulan ni Kobe at sinabi na sayang lamang ang oras niya kay Kyrie. This is not a high school kid coming to me. Kobe, oh my God, no. This is me going to talk to you one-on-one. You have the guard. No, you have the guard. You're not going to lock me up. You're not going to lock me up. Easy money. Easy money. Easy money. You think you'll be playing a little bit? How else?
Y'all about the same time. Kyrie actually got some talent, so I entertain that conversation. He can play a little bit for high school. Dahil sa hindi siya pinatulan ni Kobe ay akala ni Kyrie ay takot lamang si Kobe sa kanya. Pero ang hindi alam ni Kyrie ay na kay Kobe pa din ang huling halakhak. Nang magkaharap kayo sila sa NBA, ito ang ginawa ni Kobe. Para bagang ginawang bata itong si Kyrie Irving. Ang susunod naman na kwento mga repa ay tungkol sa sapatos ni DeMar DeRozan. Walingit sa kaalaman ng marami ay fan talaga si DeMar ni Kobe Bryant. Sa katunayan puro sapatos talaga ni Kobe Bryant ang kanyang sinusuot noon pa man. Pero noong 2012 ay gusto niyang maiba. Nagsuot siya ng Jordan at sinadya niya ito dahil kalaban nila ang Los Angeles Lakers. Nakita naman ito ni Kobe at nag-iba talaga ang timpla ng mood nito. Dahilan kung bakit labis na nainis itong si Kobe Bryant. I was like, nah, I ain't wearing the shoes and play against them tonight. Nah. So I wore Jordans. Okay. And he said, what you got those on for? He was mad at me for doing that. And he ended up hitting the game winner on us that night too. Talking trash the whole night and everything. As well, other than 24. Kobe Bryant pulls back. Kobe Bryant makes it. Ever since then, I ain't never put another pair of Jordans on. Well, kung inaakala nyo ay ito ay matindi na, nagkakamali kayo. Dahil ang susunod naman ay maituturing na legendary. Pinahiya niya lang naman ang kanyang dating teammate na si Shaquille O'Neal patungkol sa dami ng kampiyonato. Well, balik tayo sa nakaraan. Matapos silang matalo noong 2004 NBA Finals kontra Detroit Pistons, ay sa taon din na yun, July 2004, nang opisyal nang matrade si Shaq papunta sa Miami Heat. Nanatili naman si Kobe sa Lakers. Sa matotal mga repa ay 3 magkakasunod na kampiyonato ang kailang nasungkit na magkasama. Pero heto, magkaiba na sila ng team pero isa lamang ang layunin, ang kampiyonato. Gusto nilang may patunayan sa bawat isa. Lumipas ang 2 taon 2006 nang masungkit ni Shaq ang kanyang pang-4 na kampiyonato, dahilan kung bakit naging ahead siya kay Kobe. Lumipas pa ang 2 taon at nakapasok naman sa NBA Finals si Kobe. Yun nga lang ay natalo sila ng Boston Celtics. Sa pagkakataong ito ay akala ni Shaq ay malabo na makasungkit pa ng kampiyonato si Kobe. Kaya naman sa isang local club ay nag-spit ng bara itong si Shaquille O'Neal. Check it, you know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. You know how I be. Last week Kobe. Well, nakarating naman ito kay Kobe at isa ito sa kanyang naging gasolina. Guess what mga repa? Lumipas ang 2 taon at 2 kampiyonato din ang kanyang nakuha. Dahilan kung bakit opisyal na niyang nalampasan si Shaquille O'Neal. At ang matindi dito ay nang ma-interview siya ay ito ang kanyang sinabi. He's got one more than Shaq. So you can take that to the bank. You think I was pissed when you got number 5? Of course you were. Oh, No doubt. I told my house up. No doubt. I bet you did. No, I went crazy. Because when I got 4, you got 4, I was like, hey, I got 4, he got 4, that's straight. When you got that 5th one, and then hold on, you said, I just wanted to get one more. Absolutely. Absolutely. TVs. Yeah. And I said, you know what? Ain't nothing he can do about it either. Nakakatuwa lang mga repa dahil sa kabila ng kailang beef ay nagkaayos din naman sila kalaunan. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace.